magandang umaga po sa ating lahat. Palakpan po natin ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Hallelujah! At kamayin niyo po ang bawat isa at sabihin niyo, I am blessed that you are here. I am blessed, yes Lord. At sabi po sa Psalms 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. Sa araw po na ito, wala po tayong ibang gagawin kundi magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Yes, Lord! We praise your name on high. Hallelujah! Palakpak po natin mga kamay sa ating Panginoon. With hope and waves fill the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and rejoice and be glad in it. We rejoice and rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Say Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and rejoice and be glad in it. We rejoice and rejoice and be glad in it. Yes, Lord. Pwede po natin gayahin ang ating mga dancers. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and rejoice and be glad in it. We will rejoice and rejoice and be glad in it. We will rejoice and rejoice and be glad in it. Hallelujah! Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon!
Let's raise our hands to God. Hallelujah. We worship you, O God. Cover us, O God, with your precious blood of Jesus. Let your power, Panginoon Diyos, gumit na po sa bawat isa sa amin. Come on, let's worship. Oh, we worship you, Lord. Oh, we praise. Oh, we surrender everything. Oh, to you, Lord. All the saints and angels bow before your throne. Let's worship. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Oh, we'll lift your name, Jesus. We'll lift your name, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we call upon your name. All the saints. All these saints and angels, we will bow down, bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, "Come on, church, you are worthy of it all." Oh, lift your hands to God. You are worthy of it all because He deserved worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you deserve God. Awitin natin ito na nagmumula sa ating puso. Humble ourselves to God. Oh, we bow down, oh God. We will surrender. All these saints and angels, we bow before your throne.
day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Jesus, day and night, night and day, let incense arise. Hayaan natin ang ating pagpupuri sa Panginoon Diyos ay maging mabagong samyo mula sa kalangitan. Come on. Day and night, night and day, let incense arise. We worship you, Day and God. night, night and day, let incense arise. Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise to you, Jesus. Day and night, Oh, day and night and day, let night. Oh, night and incense day. arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Church, listen to God. You are worthy of it all. Oh, thank you, For from you are all things, into you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, come on. Say. day and night, night and day, let incense arise. Yes, Lord. Day and night, night and day, let incense arise to you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise to you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise to you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you worthy of it all. Sige po tayo mawin. You are worthy of it all. You are worthy, O God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For the last time, come on, sing it to God. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. You are For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are. For from you, oh God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve. You may now be seated. Blessed morning, everyone. For the past weeks, we have been reminded that our bodies are God's temple, and that honoring Him begins with how we care for the lives He has entrusted to us. As we conclude our series on stewardship of the body, we now widen our perspective. Today, we begin a new journey entitled Stewardship of Creation, Caring for God's Earth. From caring for ourselves, we will learn what it means to faithfully care for God's wonderful creation.
And as we prepare our hearts, may God teach us to be faithful stewards, not only of our bodies, but of all that He has created. And now, as we welcome our new theme, here's a simple presentation from our youth ministry. Let us all watch this and be blessed. Salubungin ang sinag ng araw sa silangan. Tanggapin ang mga biyayang hatid ng may kapal. Salubungin ang sinag ng araw sa silangan. Tanggapin ang mga biyayang hatid ng may kapal. Salubungin ang kalayaan, tanggapin kapayapaan, pasalamatan, kasaganaan, ipamahagi. Salubungin ang kalayaan, tanggapin kapayapaan, pasalamatan, kasaganaan, ipamahagi. Praise the Lord. Sige po, isa pang malakas po na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Pastor. Salamat po sa biyaya ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, maraming salamat po sa oras po na ito for giving us again, Lord, a new day, for renewing our strength, Lord, sapagkat alam namin, Panginoon, sa iyo lahat ito nagmumula at kung wala po kayo, wala ho kami dito ngayon. Higit sa lahat, salamat po sa matagumpay po na buong isang linggo, Panginoon, ay ginawa niyo po sa bawat isa sa amin. Alam po namin, O Diyos, na kung hindi niyo kami ginabayan, kung hindi po ang iyong pagmamahal at pagtulong sa amin, hindi ho magiging matagumpay ang buong isang linggo namin. We are always sustained every week, Lord, because of your grace, because of your love, and because of your protection unto us, Lord. We owe everything unto you, Lord. Kaya, Lord, salamat po sa biyaya po ng buhay na ito. Higit sa lahat, sa biyaya po ng kaligtasan. The joy of our salvation, O God. At muli sa araw na ito, patuloy ka naming pupurihin. Narito kami, Panginoon, with one reason, and that is to glorify your name, to magnify your name, and to bring all glory and honors that is only belongs to you, O Father, in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit, sapagkat alam namin, kasama ka namin sa araw na ito. Patuloy mo kaming patnubayan, ikaw po ang magpahayag sa aming kalagitnaan, sapagkat ikaw ang tunay po naming tagapagturo. Kayo po ang magtuturo sa amin sa oras na ito, kakasakapanin mo lamang ang bawat isa sa amin, sa pagkakataong ito ang iyong lingkod, upang patuloy na maihayag ang iyong salita, at ikaw po ang patuloy pong maparangalan. At patuloy, Lord, kami rin po ay nagpapalinis. Anuman po ang bahid karumihan na nakikita po ninyo, nagawa namin, nasabi, naisip, Panginoon, inihingi ho namin ito ng tawad. At patuloy mo kaming likhaan, Lord, ang dalisay na puso, nang sa gayon po, malaya pong makakilos sa amin ng Santong Espiritu, na isang tunay pong nagtuturo sa amin at maunawaan po namin ang katotohanan po ng iyong salita patungkol po sa aming pong pag-aaral, patungkol po sa pagiging katiwala ng lahat po ng aspeto ng aming buhay dito sa lupa. Maraming salamat po sa iyo namin lahat ito tinitiwala, at ingatan mo rin po ang mga kapatid po namin na wala pa sa lugar na ito. Ingatan mo sila na makarating ng safe and sound, at ikaw po ang magtagumpay sa kanila, hindi po ang kanilang mga laman. Salamat, Ama, patnubayan mo kami sa aming pagtitipong ito. Ikaw po ang maluwalhati, ikaw ang magtagumpay, at patuloy, Lord, na angkinin po namin ang victory upon victory sa aming pagtitipon ito, sapagkat ang apat na sulok po ng bulwagang ito ay nakabantay ang iyong mga warrior angels upang iyong mga anak
na patuloy na sumasamba sa iyo ay babantayan upang walang gambala or distraction sa aming pong pagtitipon sa oras na ito. All glory and honor belongs only to you. In the mighty name of Jesus, everybody says, Amen and Amen. So good morning po sa bawat isa. Salamat po sa biyaya po ng Panginoon sa oras na ito. Bagaman hindi pa po siya tapos, and salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. For almost 2 years po, tayo po ay nananalangin sa Panginoon na pagkalooban tayo ng Diyos na somehow mapa-aircon po natin, mapaayos natin. And to God be all the glory. God provided. At 1 linggo na lang po, haharap na ulit tayo doon. Ayan po. So palakpakan natin ang Panginoon. God deserves the highest praises. Ano po? So salamat po sa Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy niya pong binibiyayaan at habang tayo po ay naghahanda po sa bulwagan pong ating pinagtitipunan, patuloy din po natin ihanda po ang ating pong mga alay na pagsamba sa ating Panginoon. At ang pinakamagandang pong pagsamba sa Diyos ay huwag po natin makaligtaan na tayo po ay tinawag ng Diyos, hindi lamang po para maligtas, kundi tayo po ay maging katiwala, hindi lamang po sa mga personal po nating buhay, higit sa lahat doon po sa mga kaluluwa na hinahanap ng Diyos at gagamitin tayo. Kaya po, wag po natin aalisin sa isipan po natin that we are all responsible sa mga tao po na hindi pa po nakakarating sa Panginoon. Mayroon tayong kanya-kanyang responsibility and that's the very reason why patuloy natin pinag-aaralan po ang stewardship. Lahat, sabi ko nga po sa inyo, last Sunday po, ang approach po natin sa simbahang ito is holistic. Ang pinag-aaralan po natin not only all about spirituality, but then again, kinoconnect natin ang spirituality doon sa mga nagaganap po sa paligid natin nang sa gayon maging aware po tayo. Kasi napakahalaga po nung understanding, napakahalaga po nung knowledge, napakahalaga po nung wisdom. Kasi sabi po ng Bible sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi ng Lord, "My people perish because of lack of knowledge." So ang reason po kung bakit tayo napapahamak, ang reason kung bakit hindi natin naaalagaan ng tama yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang reason kung bakit nagiging irresponsible tayo because kulang tayo ng kaalaman. At doon po sa likod po ng kakulangan po ng kaalaman, minsan tayo po ay medyo napapatawad ng Diyos doon. Ibig sabihin because of the grace of God, because of yung malalim po na pag-unawa ng Diyos kasi wala nga tayong alam, medyo tayo po ay pinagbibigyan ng Diyos sa maganong pagkakataon. Pero ang desire ng Diyos ay patuloy tayong mag-aral at matuto po because doon po tayo hahanapin sa mga bagay na natutunan na natin. Dati exempted ka somehow kasi hindi mo alam. Pero nung malaman mo na, di ka na exempted. Ang hinihintay na po ng Diyos, paano ka magre-respond doon sa narinig mo patungkol sa katotohanan na ikaw pala ay katiwala ng Diyos. So doon po tayo sisingilin, doon po tayo tatanungin, at doon po tayo hahanapan ng Diyos. And that's the very reason why patuloy po tayo nagpapalalim, nag-aaral, ang sa gayon po matutunan po natin yung ating pong mga accountability and responsibility as a Christian, as a children of the living God. So yun po yun, sapagkat tayo po ay, sabi ng salita ng Diyos, we are the light and soul of the earth. And we are the ambassadors of this earth. So marami tayong responsibility. Malaki po ang ating pong pribilehiyo kasi direkta na po ang pagtawag natin sa Panginoon. Hindi na natin kailangan ng tagapamagitan pa po na tao. Katulad po ng dati natin nakasanayan. Hindi tayo pwedeng dumanalangin ng direkta ayon po sa mga naituro po sa atin. Pero as we go along with studying the Word of God, basta nakakilala ka sa Panginoon, meron ka ng direktang connection sa Diyos, hindi mo na kailangan ng kung ano paman. Ano po? Bagaman, nung tayo po'y bata pa sa pananampalataya, may mga tao na ginagamit po ang Diyos para po alalayan tayo, tulungan tayo para somehow maidulog natin sa Panginoon ang pangangailangan natin. But as we go along with the process, lumalago tayo sa Panginoon, natututo po tayo at hindi na po tayo, bagaman may mentor pa rin tayo, pero alam na natin somehow kung paano makipag-communicate sa Diyos. At tayo naman po yung nagagabay sa mga nauna tayo, nagagabay na naman po dun sa mga sumunod po sa atin para po maturuan po sila. So may mga responsibility po tayo. So ngayon po, ang pag-uusapan natin sa third quarter, kasi nasa third quarter na po tayo, July.
So ang tema po natin is about caring for God's earth, stewardship of creation. So medyo parang ang topic nito ay parang seminar type siya because ang pag-uusapan natin is all about our yung earth, yung ating pong kinalalagyan. Ano ba ang responsibility natin as Christian? Ano po yung mga accountability po natin? But before that, dahil tayo po ay papasok na po sa second half of this year, so gusto ko lang pong balikan, saglit lang, mabilisan lang po, yung mga pinag-usapan natin about our theme, stewardship. Ano po? Sa Matthew 25:23. Yung first quarter po, nag-start po tayo ng January, ang title po natin, ang tema po natin, it all belongs to God or the foundation of stewardship. So, sa simula po, sinabi po natin, the beginning of the journey of stewardship, start po siya by knowing that God is the owner and we are just the manager. And that's the foundation of stewardship. So hindi tayo ang may-ari, bagaman sa title po ng lupa nakapangalan ka doon, kasi yun po yung legal documents na mayroon tayo sa mundong ginagalawan natin. But spiritually speaking, alam mo by heart that you are just a steward. Ikaw lamang po ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Bakit po ang patunay niyan? Kasi kung talagang ikaw may-ari niyan, hanggang sa kamatayan mo, dapat dala mo yan. So alam natin, pag namatay tayo, hindi na natin madadala yon. That's why tayo po ay katiwala lamang. So that's the foundation. Ang simula po, maintindihan po natin ang lahat ng mayroon tayo, whatever it is, ang may-ari ang Diyos and we are just steward. And as a steward, mayroon tayong malaking privilege or privileges po para mapakinabangan yan, para sa benepisyo po natin. Pero may malaki din po itong kaakibat na accountability and responsibility na magamit din naman natin yan at di natin maaboso at magamit natin yan for the greater glory of God. So, laging may kasama po yan. Pag mayroon pong pribilehiyo, mayroon pong responsibility. Ano po, wag natin pag-iwalayin. Laging magkasama yan, mag-asawa po yan. So, second po, February po, every moment matters. Ito naman po yung stewardship of time. So pinag-usapan natin kung gaano kahalaga ang oras po. And March po, gifted to serve, stewardship of talent and calling. So lahat po tayo, binigyan po tayo ng talent ng Lord para po magamit for His glory. So that's the first quarter. Sa second quarter po, ang April po, ang tema po natin, entrusted with the good news, stewardship of the gospel. So lahat po tayo, hindi lang po responsibility ng pastor, ang maghayag ng salita ng Diyos, ang mag-evangelize. We are all called by God to evangelize people. So, trabaho po natin yan. Stewards po tayo. And may po, faithful with people, stewardship of relationship. So, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos kung paano tayo makapagrelasyon. And last month po, yung June po, your body, God's temple, stewardship of the body. So, makikita nyo, kaya holistic po siya dahil lahat po. So nasa kalagitnaan pa lang tayo, marami pa tayong pag-uusapan about our resources, about our influences, about madami pa na pwede natin pag-usapan about stewardship. Nakapila po yan. But today po, sa pagsisimula po ng month of July po, magsisimula tayo sa third quarter na ang tema po naman natin po ay pag-uusapan natin that we are all steward of the creation of God. Amen po? So sige po, simulan po natin. Yan, yung topic po natin number 1, katulad pong na-advertise po natin. Topic number 1, God's creation mandate. So, foundation po ito ng pagiging steward po ng creation ng Panginoon. Ano ba ang mandato ng mga create ng Lord sa kanyang creations? So, ganun po yon. Parang ang mga leaders po, mga politiko po natin, kaya natin sila binuboto, ang mandato po nila, halimbawa, magkakaibang mandato nila. Kung ikaw po ay nasa local, at nasa executive ka, branch of government, ikaw po ay, ang mandato mo ay, nung binoto ka ng tao, pangalagaan mo yung nasasakupan mo. Ang kapakanan nila ang mas mahalaga, hindi yung personal mong interest. And every time binabiolate po natin yung system, yung nature, yung system na create po ng Lord, dinidisrespect po natin ng Diyos. Because we disrespect God, anong bunga? Nagkakaroon po ng malaking problema ang nasasakupan po natin. Laging ganun po yun. Basta pag nag-disobey tayo, kasi ang reason kung bakit tayo nakakaranas ngayon, or ang reason kung bakit pinalayas si Adan at Eva sa paraiso dahil nag-disrespect sila because they disobey the law of God. So ganun lagi. Kaya dapat po alam natin yung mandato natin.
Para pag nalaman natin ang mandato natin, magawa natin siya ng tama, nang sa gayon, hindi tayo hindi tayo maging daan para maghirap ang iba, kundi maging daan tayo para mapagaan ang buhay nila or para po maturuan po natin sila. So yun po yung kailangan natin maintindihan. So para maunawaan po natin to, masahin po natin ang teksto po natin sa Genesis 1:28 hanggang 31. Sabi po rito, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Roll over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. Verse 31, God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Sa Tagalog po, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid. At sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. And last verses po, 2 verses. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa, at sa lahat ng mga ibon. At ang ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon po ang ika-anim na araw. Ang Diyos pong magpala po sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. So yung mundo po, if we are going to look around, yung mundo po na ginagalawan po natin, it is a beautiful gift from God. Regalo po siya ng Diyos sa atin, yung mundong ginagalawan po natin. Ano po ito? Halimbawa, pag tinignan mo yung mga bundok, pag tinignan mo po yung mga oceans, yung mga forest, lahat po ng creation po ng Panginoon, iyon po ay binigay sa atin as a gift. Even po yung air that we breathe, yung ating pong hininga po, o yung ating pong nalalanghap po na oxygen, lahat po yan is testimony of God's power and wisdom. Di ba, mamamangha ka talaga. Sabi nga po, kung hindi ka naniniwalang walang Diyos, tumingin ka lang sa paligid. Mapapatunayan mong talagang may Diyos. Ganun lagi ang explanation. Kung hindi ka talaga naniniwalang may Diyos, kasi hindi ka naniniwala dun sa mga tao na nagpapayag, just look around. Imagine mo, paano nagkaroon ng bundok? Paano nagkaroon ng dagat? Paano nagkaroon ng mga laman dagat? So, alam mong mayroong gumawa nun. At kahit gaano kakatalino, even scientists, hindi nila maintindihan yan. Because no one can really dig deeper pa. Kasi sabi nga ng Bible sa Deuteronomy 29:29, may mga bagay po na ang Diyos lang ang nakakaalam. At wag na natin siyang hanapin pa or wag na natin siyang saliksikin pa. Kasi sa kasasaliksik natin, hindi nga natin maarok ang kaisipan ng Diyos, nababaliw po yung mga tao. Kaya mayroon pong mga nababaliw po dahil po sa ganong intention. Pero pag ang intention mo ay nag-aaral ka ng Biblia not just to gain knowledge and understanding and wisdom, nag-aaral ka because you want to know God more, mas maganda ang direction ng pag-aaral mo. Pero kung nag-aaral ka ng Bible kasi gusto mo lang maging matalino para pag humarap ka sa mga tao, at lalo doon sa mga tao po na religious din, gusto mo silang debatihin, gusto mo silang talunin, so medyo may iba ang direction mo. So magkakaroon ka ng problema. Kaya magkakaroon ka po ng ibig sabihin yung content, hindi walang kakontentuhan po. Ano po? Kaya po ang bagay na ito, from the very beginning po, lagi po natin tatandaan that God created the humanity. Tayo po lahat. Ano po? Not just merely to exist on earth, para lang mag-exist. Hindi po. Ang intention ng Diyos kung bakit niya tayo create, to entrust us or entrusted us with sacred responsibility. And what is that sacred responsibility? Pangalagaan ang nilikha ng Diyos. So ang pag-uusapan natin basically, it's all about our nature. Pero pag pinalalim mo po yung God creation mandate, yung Matthew 28, ang isa sa mandato rin po ng mga taong nilikha ng Diyos
is to go and make disciple. So yun yung malalim po niyang konteksto. Pero ang pag-uusapan natin sa tema natin, it's all about kung paano natin pahalagaan at iingatan po yung nature po na binigay po natin sa Panginoon. Pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Now, para maintindihan natin, tingnan po muna natin yung term na creation mandate. Para po tama yung context po ng pag-aaral natin. Sabi po sa creation mandate, it refers to the idea that God's original intent for creation infused mankind with supreme earthly authority along with specific responsibility. Sabi ko sa inyo, mag-asawa yan. Supreme earthly authority, pero ang karugtong, along with specific responsibilities. Kaya nga po, ang lagi kong, ang principle na ini-embrace ko, hindi ko hinahabol yung authority. Kung binigyan man ako ng Diyos ng authority, halimbawa, ako ay leader. So, hindi ko yun hahanapin yung authority ngayon. Di ba, meron kasing mga leader na for God's glory, minsan may mga leader po na hinahabol nila yung authority. Kaya po, pag hindi po nila nakukuha yun, nagagalit sila, tumataas ang boses nila, because hindi nila makuha yung authority. Pero ang sikreto pala para makuha mong authority na it will just go with the flow, embrace mo muna yung responsibility. Ano bang responsibility? Kasi hindi po lahat po na nilalagay po ng Diyos sa mataas na kalagayan, nilagay ka doon with responsibility. And when you embrace the responsibility, you understand the responsibility that you have as a leader, then authority follows eh. Actually, di mo nga napapansin, sumusunod na sila sa iyo. Why? Kasi nakikita nila, naging responsable ka. Kaya makikita mo, andali pong, hindi naman tayo nagja-judge, pero madali po makita yung sign sa isang leader po, kapag siya po ay nag-exercise ng authority at hindi niya nakukuha to, lagi niyang tataasan ka ng boses. At i-emphasize niya, ako may-ari nito. Sumunod kayo sa akin. Pero supposedly, hindi na dapat binibigkas yun. Because alam naman po na lahat ng tao na ikaw may-ari. At wala naman pong aagaw niyan. So ang reason kung bakit marahil hindi nangyayari yon, because that's a reflection of who you are as a leader. So, kambyo ka. Teka lang, siguro may mali akong ginagawa. Dapat evaluation, not retaliation. So, correct your situation mo. So, be humble, kasi katiwala ka nga. Nagkakaproblema po sa ganong sitwasyon kapag nawawala po tayo doon sa konsepto at prinsipyo po, yung very foundation po ng stewardship, that God is the owner. And you are just the manager. Kasi pag alam mong katiwala ka, lagi kang mayroon pong, may reservation ka sa lahat ng decision mo na gagawin kasi ayaw mong mapagalitan ka ng may-ari. Di ba tayo pong mga nangangamuhan? Pag tayo po ay in-elevate po ng boss natin, ginawa tayong katiwala sa isang bagay na mayroon siyang pag-aari. Pag matino kang tao, hindi mo yun ini-embrace na para maging mayabang ka. Mas lalo kang kinakabahan. Ang tanong mo po, kaya ko po kaya? Di ba ganun lagi? Not because that's not a false humility. Kasi alam mo, ang karugtong po ng higher authority is a greater responsibility. Kaya tanong mo, is my knowledge enough to handle this ganitong resources na pinagkatiwala sa akin ng boss? So, may reservation ka lagi. Hindi kayong mag-i-enjoy kasi ako na ang boss ngayon. Hindi eh. So, ganun po. Kaya po, pag lumalabas po tayo sa konsepto at prinsipyo ng Biblia about stewardship, doon tayo nagkakaroon ng struggle. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya po, sabi ng creation mandate, sabi doon, may supreme earthly authority ka, pero mayroon kang specific responsibilities. So, kaikibat po yan. And another thing po, sabi doon, among these privileges, may privilege ka as a leader, are the rights to freely use all of earth's animals, plants, and resources for the benefit of humankind. Pwede mo lahat gamitin. Pwede mo lahat i-consume for the benefit of humanity. Pero mayroon ka ring responsibility. This creation mandate also implies responsibilities to which mankind is bound. So, binigyan ka ng karapatan, ng pribileyo, gamitin mo lahat yan para sa kapakanan ng lahat ng tao. Halimbawa, mayor ka, sige, gamitin mo lahat ng kapangyarihan na mayroon ka under the law for the benefit of the people that you are handling, not your personal interest. So, dahil mayroon kang responsibility.
So kaya makikita po natin, di ba, sabi ko, this creation mandate also implies responsibility to which mankind is bound. May limitation, may boundary. What is boundary? What is the boundary? As the God-appointed ruler, appointed tayo, mankind is prohibited from abusing or wasting those aspects of earth he controls. So dahil ikaw po ay appointed ruler po, you are not the grand ruler, you are just the appointed because mayroon totoong nagmamayari, pinagbabawalan ka or you are being prohibit na i-abuse mo or i-waste mo lahat ng bagay na pinagkatiwala sa iyo. Under your control. Kasi ikaw nag-handle eh. Since creation ultimately belongs to God, misusing it would be an act of disrespect and irresponsibility. So yun po yun. So, lahat tayo tatamaan talaga dito eh. Kasi, pag hindi ka po, alam tawag, mayroon kasi mga tao talaga na inclined doon po sa yung mayroon silang pagmamahal sa nature. Kaya po nagiging advocacy po nila na talagang magtayo po siya ng mga organization to really help the Mother Earth na maayos kasi talagang sinasalaula po siya ng maraming tao, most especially those people in authority. Nakikita natin, di ba, naalala natin ano bang year yun sa Infanta? Ang daming kahoy na pupulutin mo na lang kasi nahulog siya mula sa bundok. Dahil tinabas na siya ng tinabas at naubos na siya. Kaya nung parang Ondo yata yon, nung biglang lumakas po yung malaki yung tubig na bumagsak po dahil sa bagyo, inagos po lahat po ng kahoy. Madami pong kahoy at dami pong mga namatay. So makikita po natin, yung po yung pag binayolate po natin yung rule, yung law of God in nature, so babalikan talaga tayo. Sabi nga, basura mo babalik sa iyo eh. 'Di ba? Kasi ang ganda po ng pagkakabalanse ng Diyos ng mundo. 'Di ba? Pag ang mundo po ay masyado nang binababoy po ng mga tao, umiinit siya. Ang reason kung bakit siya umiinit, kasi pag uminit, kasi nabawasan nga siya, pag uminit siya, hindi magiging balanse. Para mabalance siya, babagyuhin ka niya. Para lumamig ulit, babalansehin ka niya. So ganun ang nature. Kaya lang, pag ang Diyos na pong nag-correct, kasi hindi kinokorek ng tao, kasi hindi inaalagaan, pag Diyos ang nag-correct, maraming mamamatay. Kaya mag-iingat po tayo doon sa tatawag. Di ba, pag ang Diyos po ang nagsalita sa Bible, may kulog, may kidlat. So, ganun po siya pag nag-correct. Kaya po tayo binigyan ng pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos para yung mandato natin, ingatan siya na wag na ang Diyos ang mag-correct. Kasi pag ang Diyos ang nag-correct, maraming madadamay. Sabi nga, di ba, pag ang tao hindi na sumamba, yung mga bato ay sasamba sa Diyos. Imagine mo po yung bato ay sumamba sa Diyos. Gagalaw sila. Pag gumalaw po yun, magugulungan po yung mula bundok, tatabunan tayo. O maraming mamamatay. And that's how God correct. Nakita natin, kaya po binigyan tayo ng Diyos ng responsibility. Ito yung pribilehiyo mo, pwede mong gamitin lahat yan, pero may responsibility ka na ingatan yan, alagaan yan, balansehin yan. Kung gaano karaming kinuha mo, dapat mas madami kang ipapalit para maging balanse siya. So ganun po yung nature, ganun po ang mandato po sa atin ng ating Panginoon. Another thing po, sabi niya, likewise, God's command includes an expectation that man will multiply, kasama po sa mandato, that man will multiply, obligating man to adhere to God's intended plan for human sexuality. Again, ang konteksto po nito, very literal po siya. Nung nilikha ng Diyos yung tao, dalawa pa lang sila, so ang command, multiply. Ibig sabihin, magparami kayo physically. So manganak ka ng manganak para mapunuan yung mundo. Pero pag nilagyan mo po ito in the spiritual reality, ang konteksto po nito, pag sinabi multiply, isinasama po natin ito sa spiritual na sabi natin, go and make disciple. That's our mandate, to multiply. Kasi kung mayroon pong physical birth, meron din pong spiritual birth. Kung may magulang po na nagbubuntis, nanay, sa physical, sa spiritual po, lalaki at babae po, nagbubuntis sila. Naniniwala kayo doon? Nagbubuntis tayo. Kailangan tayo magbuntis. Ang ipagbubuntis natin, kaluluwa ng mga tao na ilalapit natin sa Diyos. Kaya nga nagsasakripisyo tayo. Parang literal po na translation, parang illustration po siya. Di ba ang babae pag nagbubuntis, sabi nila, ang kabilang pa niya ay nasa hukay. Kasi that's the curse.
na nangyari po dahil sa pag-disobey. So yun yung dadaanan po. Salamat sa grasya ng Diyos, marami rin tatagumpay. Sa biyaya ng Diyos yun. Pero kung talagang ang Diyos ay magiging strict po, talagang ganun mangyayari. Lahat na lang ng mga anak mamamatay. Kasi that's the curse. But because of the grace of God, nagkakaroon po ng survival, nasusustain po. Kaya po, dumadami po tayo. So ganun po yung intention po ng Diyos sa atin, ang mandato is also to multiply. Pag nilagay natin sa spiritual meaning, kailangan dumami. Because, di ba, sabi nga natin, the nature of life is to grow. And the sign of growing is multiplying. So, dumadami po siya. Ano po? So, next po, sabi rito, in short, the creation mandate says that man is sovereign over the rest of the earth. Man is obligated to responsibly use what God has placed under His control. Kita nyo, laging magkasama. May sovereignty ka over the rest of the earth, but you are obligated to responsibly use what has God placed under His control, and man is expected to reproduce according to God's intended design. May disenyo na ang Diyos. Kaya nga pag lumalabas ka sa design ng Diyos, you are disrespecting the sovereignty of God. Katulad po ng mga LGBTQ. You are umaalis ka sa disenyo ng Diyos. Kaya nga po matindi po yung sinasabi ni Vice Ganda, na pag ikaw daw po ay pinanganak, sa simula, ganito yung lalaki ka, pero habang lumalaki ka, nagbabago talaga yung paningin mo, kaya dapat kung naramdaman mo na babae ka, at nakakulong ka sa katawan ng lalaki, dapat pabayaan ka na piliin kung anong gusto mo. That's human understanding. But sabi ko nga, hindi ako fan ng mga human quotation na hindi nakasandal sa salita ng Diyos. Lagi ko yan, pag gusto ko yan, magandang, ang sarap niyang, kasi ang dali kami saduhin, di ba, pag mga quotation. Tapos kailangan babakapan mo siya ng Word of God, hanapin ko yan sa Bible, anong verse mayroon to. Pag hindi, cancel. Kahit gaano pa siya kaganda. Kasi, whether we like it or not, dahil tayo po ay mga pastor, mga leader po, somehow meron tayong influence. At lahat po ng sasabihin po natin, may influence dun sa mga tao na inaalagaan natin. At pananagutan natin sila sa Panginoon. Pananagutan natin sila. Tayo po ay may pananagutan sa kanila. Kaya po, kailangan tayo laging nakaangkla doon sa disenyo ng Diyos. And that's the very reason why nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral. Kaya nga, pinag-usapan namin sa mentoring namin, personal growth. So, sabi doon, when you stop learning, you start declining. So, ganun tayo. Dapat nagpapatuloy tayong mag-aaral. Why? Kasi kailangan lumagaw because the nature of life is to grow. So, diretso po tayo. Sabi po rito, tapos na. So, makikita natin, yung mandato po natin, doon po, balikan ko lang, ang mandato po natin in short, tayo po yung makapangyarihan, binigyan tayo ng authority ng Lord, pero lagi natin tatandaan, wag natin aalisin sa isip natin that we are just the steward. Meaning, as steward, you have the responsibility. So, instead of enjoying the privileges, embrace first the responsibility and accountability. And the authority and privileges, it follows. Mas masarap ang pakiramdam po noon na sinusunod ka ng tao kasi nakikita nila sa'yo, nakasunod-sunod ka. Pangit po makita na sinusunod ka ng tao kasi ginagamitan mo siya ng kapangyarihan mo. Wala kang kapayapaan noon. Somehow, napapamper yung personal mong kagustuhan, pero at the back of your mind, pag ikaw na lang mag-isa, hinahabol ka ng konsensya mo at wala kang kapayapaan. Kasi nakalabas ka sa disenyo ng Diyos eh. Ang design kasi ng Diyos, may enjoy natin yung mga pribilehiyo na yan kapag tayo po ay naging responsable muna. Ano po, yun po lagi natin tatandaan. So, himayin po natin ito. Now, today po, ang kalagayan po natin, malaki na yung concerns na mayroon pang mundo natin. Ang dami ng pollution, nandun na po yung mga deforestation, nandun na yung climate change, di ba? Yung climate challenges. Kami nga po, umattend kami ni Pastora Gracia sa isang organization po about climate change po. Sabi nila, pag hindi po na alagaan or na mitigate, kasi may tinatawag na mitigation, pag hindi nagkaroon ng mitigation po ang ating community or yung ating pong government po, in 2050, according to their study,
Ano po, in 2050, every day may bagyo na parang malakas pa sa Ondoy. Every day yon. Kasi saan ba naglangyari yung tropical storm? Di ba? Pag uminit na po yung dagat, mag-create po siya, di ba? Kasi babalansehin niya, doon yung mag-form yun ngayon ng tropical storm. Kaya po malakas po, kaya tingnan nyo, yung bagyo, pag tumama na po siya sa lupa, humihina siya. Pero pag nakabalik po siya sa tubig, lumalakas uli siya. Ganun po ang nature po, ganun po ang bagyo po, ang storm eh. So kaya po, sabi nila, sa pag-aaral nila, pag hindi natin to inalagaan at hindi tayo nagawa ng mga mitigations, ang mangyayari po in 2050, araw-araw tayo makakaranas ng mahigit pa sa Ondoy. Imaginein po natin yon. Ilang taon na lang yon? 24 years? Mapalad tayo, wala na tayo noon. Kaya lang, buhay pa ba tayo? So, buhay pa ba tayo? Pero dapat, nagbabasketball pa tayo. Yun yung lagi kong biro sa mga anak ko. Like ko, anak, pag 19 na ako, nakakapag-dunk pa ako. Tawa yung mga anak ko. Biro lang po. Yung pinapasaya ko lang sila. No, makikita natin dito, yung mga problema na pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. Kaya po, mayroon naman tinatawag na mga endangered species po. Just because hindi po na po siya nababalanse. Kaya po, dito po sa Genesis 1:28-31 na binasa po natin, dinagay po ng Diyos yung original design niya at mandato po natin at himayin po natin. Bibilisan ko lang po, baka kapusin ako ng oras. Sabi rito, God created humanity with purpose. Sabi doon sa Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. So makikita po natin dito, hindi ko alam kung nalagay ko. Ito yung reality po, yung truth, ano po. Before giving humanity any task, ganito ang disenyo ng Diyos. Bago niya tayo binigyan ng task, ano po? Bago niya tayo binigyan ng task, tayo po ay una munang pinagpala ng Diyos. Tayo munang unang pinagpala ng Diyos. Kasi sabi rito, stewardship begins with understanding that our responsibility flows from God's blessing. Kaya di ba sabi ko po sa inyo, nung simulan ko pong pag-aralan, ang patungkol po sa stewardship, all about the aspect of our lives, nagkaroon ako ng conclusion in my own, sa pag-aaral ko po, that every blessing is a responsibility. Kasi ang tingin natin sa pagpapala, di ba, ganito po ang nangyayari, di ba, mananalangin tayo, pagpalain tayo ng Diyos. Pag dumating yung pagpapala, nakakalimutan natin ng Diyos. Why? Kasi nakapokus tayo sa blessing. Siyempre, marami ka ng pera, marami ng mga invitation, punta tayo sa ganun. Even Sunday, sinasakripisyo mo na. Hindi ka na umattend, okay lang yun, may next Sunday naman. Sino nagsasabi na may next Sunday? Eh, paano kung hindi ka naabutin na next Sunday? So, walang kasiguruhan. So, makikita natin, dito po yon na bago tayo binigyan ng Diyos ng task, bago ka inassign ng Diyos, o anak, ito yung gagawin mo, pinagpala ka muna niya. Tatandaan po natin yan. Pinagpala, because stewardship begins with understanding that our responsibility flows from God's blessing. Halimbawa, sa isang pamilya po, bago ka maging mabuting tatay, pinagpala ka muna ng Diyos ng anak. Blessing ang isang anak eh. So, binigyan ka na ngayon ng task. Dahil may anak ka na, ito yung task mo. Be a responsible father, be a responsible mother. So, yun yung instruction sa atin ng Diyos. So, ang lahat pala ng pagpapala na mayroon tayo, kaakibat po nito is responsibility. So, kaya tatratuhin natin lahat ng biyaya na dumarating sa atin as equivalent to responsibility. Para po matandaan mo, Lord, salamat sa pagpapala. Make me responsible enough in handling this blessing that you have given to me. Sa gift, kung may talent ka sa pag-speaking in tongue, pag may talent ka sa knowledge, so be responsible enough. Gamitin mo yan for the greater glory of our God. So makikita natin dito, so tingnan natin yung mga kasama po nito. Humanity was created in God's image. Ito yung pinakasimula para mas maintindihan natin. Sabi sa Genesis 1:26-27, and God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish, in the sea, in the birds, in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. So makikita po natin, tayo pong mga tao, we are unique
creatures because we are created according to the likeness and image of God. Lagi ko pong sinasabi, ito nga yung naging dahilan kung bakit may mga fallen angel. Di ba? Lagi ko yung sinasabi. Kaya may fallen angel kasi narinig po ni Lucifer as the chief worship leader po ng kalangitan na nag-uusap yung Trinity. We will make man according to our likeness and image. Sabi niya po sa Bible. And because of that, hindi pumayag po. Kasi imagine mo, halos unti, sabi ng Psalms, kapiraso lang ang difference natin sa Diyos. Ganun niya tayo kamahal. Kaya tayo po ay unique creatures of God. Kaya nga sa ating pinagkatiwala eh. Sa ating pinagkatiwala. And because of that, nagrebelde siya. Hindi siya papayag. Kaya po sila ay minagsak ng Diyos mula sa kalangitan. So, dahil po tayo po ay created according to the likeness and image of God, walang nakalagay. So, ibig sabihin po nito, hindi ko na ilagay, it means, pag create ka ng Lord as according to His likeness and image, ibig sabihin, we represent God on earth. So, nire-represent tayo po, ang nagre-representa sa Diyos dito sa lupa. Kasi konti lang ang difference natin, kahawig niya tayo eh. So, representative tayo. And we also reflect His character. Nakita niyo yung responsibility? Ang pribilehiyo natin, nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis at kaanyuan. That's our privilege. That's our great privilege. But the responsibility, nakatabi po niyan, is that we are representing Him here on earth. And we must reflect His character. At hindi mo marireflect ang karakter ng Diyos kung hindi mo siya naiintindihan at hindi mo siya nakikilala sa malalim na paraan. That's why may training na pinagdadaanan. Ang purpose ng training para makilala mo ang Diyos sa malalim na paraan. Sinasabi lang natin na pag nag-undergo ng training na to, magiging leader ka. Actually, ganun talaga. Pero ang likod po, ang dahilan po talaga niyan, the reason why kailangan mo mag-aral, kailangan mo mag-undergo ng training, because the nature of life is to grow. Kasi kapag hindi ka na nag-aaral, magdi-decline ka. Pag nag-decline ka, mawawala ka sa pananampalataya mo. Kaya po kailangan mag-aral. Kailangan magpatuloy magpalalim. Kasi kailangan natin magpalalim. So para maintindihan mo that you are representative of God and you must reflect His character because we are all accountable to Him. Inassign ka eh. So accountable ka sa Diyos. Isusulit mo to sa Panginoon. Kasi we bear the image of God in His likeness po. So meaning we have to reflect His wisdom, we have to reflect His love, and we have to reflect His care. So ganun po yon. So sabi dito, humanity was given responsibility, letter B. So ang ibig sabihin po dito, God commanded mankind to be fruitful and multiply. So yun yung trabaho natin. So imagine mo yung fruitful and multiply, that's growing. That's growing yan. Growing. Ang pinag-uusapan dito tayo pong mga anak ng Diyos. Kasi nung patay ka pa, spiritually, ang expectation sa iyo ay mabulok. Pabulok. Kasi patay ka nga. Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, nabuhay ka na. So ang expectation sa buhay, lumago. So whether you like it or not, dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat kang lumago. Pero matatagalan kang lumago kung hindi ka undergo or hindi ka mag-engage sa ministry ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin. That's why hindi tayo tumitigil na magsalita po, na mag-encourage po, engage yourself in the ministry of God because the expectation of God to you is to grow. So mayroon kang gift, mayroong gift ang Diyos na binigay sa iyo na pwede mong magamit para maparangalan mo siya. Lagi nga namin panalangin, Lord, lugi ka naman po sa akin kung hindi ko ito magagamit para sa kaluwalhatian mo. Use me mightily for your glory. Kasi naniniwala tayo, may binigay sa atin ng Diyos na talent. What talent is that? Hindi mo malalaman kung hindi ka mag-engage sa ministry. Amen po. Ay, dito pala ako tinawag ng Diyos. Kaya pala ganun ako masaya kapag nakakapag-share ako ng gospel. Kasi ang talent ko pala, evangelist. Hindi mo malalaman yun kung hindi ka nag-engage. Tama? Ay, dito pala yung talent ko. Saya-saya ako pag nagtuturo ako. At hindi ako pumapayag na hindi ko siya inintindi ng malalim. Kasi ang gift ko pala is knowledge or teaching. Gagamitin pala ako ng Diyos para ipaunawa sa mga tao ang kahulugan ng Kanyang salita.
So mayroon tayong mga gifts. So kailangan lang natin discoveryhin. So sabi doon, be fruitful and multiply. Next po, fill the earth and exercise dominion over creation. Now, tingnan po natin itong dominion na to. Kasi ang dominion po is not about exploitation. Kasi di ba yun yung pag tinignan natin sa mundo natin ngayon, pag sinabi dominion, ine-exploit mo yung mga nasasakupan mo. Di ba? Halimbawa, congressman ka, senador ka, presidente ka. So may dominion ka. Kaso ang ginagawa mo, ine-exploit mo yung karapatan ng iba. So, biblically, ang dominion, ang ibig sabihin, caring rather than destroying. So, sa literal po, sa earthly, yes, pinagkatiwala sa iyo. Halimbawa, Department of Environmental and Natural Resources, Secretary ka. So, that's your privilege. That's your authority. Mayroon kang supreme authority over all. Kasi ikaw yung secretary. So instead po na ang trabaho mo ay alagaan yung aspeto na kung anong mayroon yung pagiging secretary mo. Pero minsan ano nangyayari? Bakit nakakalusot yung mga deforestation? Naalala ko kaya alam mo kung bakit kasi nagtatrabaho ako sa Sampaloc, nandoon yung area ko. Ang Sampaloc po is protected area. Yung client ko nung makapasok ako sa kanila, they tried the best na makasunod sa panuntunan ng gobyerno. Kasi sa biyaya po ng Panginoon, yun yung ini-impose, yun yung sinasabi ko sa kanila. Let's comply with the requirements that the government na binibigay sa atin. Kaya naman natin yan. Medyo matagal lang. Pero may mga tao din na nandoon sa loob na pwede natin mahinga ng tulong. And it so happen, siguro in-orchestrate ng Lord yon na halos lahat po ng department po na yon, mayroon ako mga estudyante during the time. Katulad sa LLDA po, isa sa mga head po doon sa licensing, dati kong estudyante nung ako nagtuturo sa URS. Nung malaman niya, nang malaman ko na nandoon siya, nagpumunta ako sa kanya, sige sir, paano po kita matutulungan? So nagkita lang kami doon, so inassist niya ako kung ano mga dapat gawin. Eh dahil kilala naman nila ako as professor nila, na kasi ako nag-handle sa kanila ng ethics eh. So alam nila yung ethical standard na ini-imply ko. So hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila sa loob, pero in my case, sasabihin niya sa akin lahat ng requirements. Sabi ko, paano to mapapadali? Paano kami maayos to? Sige sir, ito po yung mga gagawin. So parang ganun po. So, gaano ka man kagustuhan na sumunod sa kung ano ang dapat na susundin na panuntunan, ang hirap. Ang hirap kasi ang labanan, hindi iperahan eh. Alam niyo, nagiging resolution ko, sasabihin ko na lang sa may-ari, ganito lang po gawin natin. Mayroon ako estudyante doon, kukontakin po natin sila, patulong na lang po tayo at magpa-package na lang tayo. Sasabihin ko, George, package din mo na nga lang, tapos magkano mang gagastusin, tapos bahala ka na kung ano mga gagawin. Sige sir, sasabihin ko sa may-ari, ma'am, ito po yung gagastusin. Sige engineer, sasabihin niya sa akin. Kasi lagi lang naman sasabihin niya sa akin, basta mapapakinabangan natin, kung kaya naman natin bayaran na natin. Kaysa naman lagi tayong ganito. So, ganun. In short, so, ganun na nangyayari. So, may mga supposedly, mga in charge to protect the area. Hindi. Kasi lahat nababayaran eh. Magugulat ka nga po, nag-present ako ng project namin sa PAMBI kung tawagin. Arm po siya ng DNR. Nalungkot ako, grabe. Siningil ako ng 200,000, pero ako yung magpipresent pa. Kasi hindi raw siya pwede mag-present dahil siya po ay isa sa mga board. So in short, kasi nagpa-assist ako eh. So ako nag-present, kasama ko si Pastor Agracia. Ang siningil sa amin, all in all, is 220,000. So pumayag naman yung may-ari, 220,000. Alam niyo po ang ginastos lang? Pinakain lang po yung mga taga-DNR and dahil marami naman po nag-present, siguro ang pagkain namin, hindi naman sa kasarapan, siguro gumastos man ng 40,000. Sa dami po, baka tigti 3,000 lang. Tapos another meeting, ganun uli. So parang gumastos lang siya ng, pagpalagay mo 20,000 tapos 200,000. Imaginin mo po yung, pero ako po yung naniniwala na lahat naman yun may balik. Kaya lang, wala ho tayong magawa eh. Di ba? Kasi nandun na yung negosyo eh. Hindi mo naman pwedeng isara yun. So in short, talagang maghihanap ka na ng contact, sige tulungan mo kami. So magkano babayaran namin ito? That's the earth. Yun yung mundong ginagalawa natin. That's why sabi nga ni Bishop Oriel, kung nakakita man tayo ng mga corrupt sa gobyerno,
ang reflection natin, nagkulang tayo. Ibig sabihin, nagkulang tayo sa pag-disciple. Nung mga bata pa yan, hindi natin na-disciple na maging mabuting tao. Kasi tayong mga tao, sabi niya, nagiging reactive lang tayo kapag apektado na tayo personally. Di ba ganun tayo usually? Kapag ikaw bilang tao, hindi ka pa apektado sa nagaganap sa paligid, wala kang pakialam. Madadamay pa ako dyan eh. Di ba? Ganun tayo. That's the common ground natin lahat. Pero pag ikaw na po yung personal na naapektuhan sa pangit na nagaganap sa paligid mo, ikaw mismo, lalaban ka na. Why? Makikialam ka na kasi personally affected ka na. Pero hanggat hindi ka naapektuhan, tahimik ka lang sa gilid. Baka madamay pa ako dyan eh. Di ba ganun tayo, generally speaking? Pero pag tinignan natin ang konteksto po ng Bible, as a steward, dapat pala nakikialam tayo. Pero hindi para naman magmarunong, kundi maging bahagi tayo para mag-educate ng mga tao, most especially doon sa mga nasa government na may authority, na hindi nila nagagawa yung dapat. Parang ganun pala dapat ang ginagawa natin. Kaya sabi ko, grabe pala yung ang responsibility na binigay sa atin ng Diyos. But we will just start kung paano natin aalagaan yung nasasakupan natin. Doon tayo magsimula. Ano po? Kasi wala ho tayong maibibigay yung bagay na wala naman tayo. Di ba? Mahirap po magaling. Pero in your personal application, di mo naman talaga siya ginagawa. Halimbawa, magpo-promote ka, mag-educate ka ng segregation ng mga basura. Pero you yourself, sa bahay mo, hindi ka nagsisegregate. Right? So, hindi mo siya mapopromote. So, we will start, as we study this, magsisimula tayo sa atin, sa sarili po natin. So caring rather than destroying, baka mapalayo ako. Managing rather than abusing. So, ima-manage natin siya instead of i-abuse po siya. And serving rather than selfishly consuming. So, yun po yung pagkakasabi po rito. Because God appointed humanity as stewards, not as the owners. Yun po ang ibig sabihin ng biblical dominion na binigay po sa atin ng Diyos. Alagaan instead na sirain, i-manage instead na abusuhin, at maglingkod instead po na i-consume personally. At yan po ang nagaganap sa paligid natin, kaya magulo ang mundo natin. Because kapag lumabas ka na talaga sa disenyo ng Diyos. Next po. The earth belongs to God. Sabi doon sa 29 verses 29-30. Then God said, so hindi ko na po babasahin, binasa na po natin kanina yan. So ang ibig sabihin po dito, God provided food for humanity. Nakita po ninyo, ito yung sinasabi ko madalas, kung bakit labis tayong mahal na mahal ng Diyos, ito yung proof. Kasi bago niya tayo nilikha muna niya lahat ng kailangan natin. Kailangan natin maintindihan yon. Kaya po kung may mga pangangailangan tayo, marahil hindi lang po natin siya nakukuha ng tama. Kaya babalik tayo lagi sa Lord. Maghingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Kasi bago tayo nilikha ng Diyos, nilikha na muna niya lahat ng pangangailangan natin eh. He created all the animals, all the foods that we needed bago niya tayo nilikha. Kaya sabi rito, titingnan natin, God is the true owner. So as believers, we recognize that the land belongs to God. Sabi ko, nakapangalan sa iyo, pero ang Diyos pa rin ay may-ari niyan. The animals belongs to God, the resources belong to God, even our life belong to God. Lahat po yan ay nagmumula po sa Panginoon. So we have to recognize that. Kailangan natin ma-recognize that. Because we are managers and we are not the owners. And the next po, sabi rito, God's provision is for all creation. So lahat, He provides food for people, food for animals, ecosystems that sustain life. Ang ibig sabihin po nito, nire-reveal po ng Panginoon yung kanyang compassion, doon po yung concern, compassionate concern to all living creatures. Kaya po, provide niya lahat. Ganun po kabalanse ang pagkakagawa po ng ating Panginoon sa atin. And number 3 po, points po, God's creation was very good. Sabi niya, and it was very good. Pag sinabi ng Diyos, mabuti yan, importante yon. Kung sinabi ng Diyos mabuti yan, dapat sa atin, pangalagaan natin yan kasi mabuti sa Kanya yan. Ipagpagpalain natin yan. So, yung ibig sabihin. Sabi niya, God saw all that He had made and it was very good. Anong sabi? A creation reflects God's glory. Nature reveals God's greatness. The beauty ng mga ito.
ng flowers, ng mountains, ng animals, ng rivers, ng stars. Lahat po ng beauty nito, sabi nga po doon sa amin sa Sampaloc sabi nung taga DNR, sabi niya, wag niyo naman tipirin ang Mother Earth natin. Kasi wala naman ako idea, ang advice lang sa akin nung tao na nag-assist sa akin, kasi magpe-present ako, usually kasi pag naghingi ka ng permit, meron kang counterpart na i-offer na mga halaman. Then I offer po mga around, parang na-offer ko lang yata mga 150 seedlings po. Ano po. Kasi yun lang naman ang sinabi sa akin. So nag-present ako, ang comment lang sa akin nung sabi nung parang head siya, huwag nyo naman tipirin yung ginagalawan natin. Kasi ang negosyo ninyo, ginagamit ninyo yung nature sa negosyo ninyo. Kasi pag maganda ang view, kaya pinupunta ng Sampaloc, kasi maganda ang view niya. So, tulungan naman natin siya. Yan ang sabi niya. That's why, nagsabi ako sa may-ari, so dinagdagan ko po siya. Kaya lang, ang problema naman nun, paano siya implement? Kasi I experience po, when may project po ako sa Kabuyao, marami pong nara po doon na nakatanim po doon sa paglalagyan ng warehouse. Yan, laki po ng warehouse. Kailangan namin siyang bunutin kung kaya pang bunutin. Kaso malalaki na kailangan putulin. So sabi sa amin, pumunta kayo sa DNR sa Los Baños, pumunta naman kami. Nagtanong kami kung paano gagawin. Binigyan kami ng mga documents, kinumply ko po, magkano babayaran. Ang nakalagay doon, bumili kami ng mga seedlings. Ang sabi sa amin doon, advice, matatagalan po kayo, maghahakot po kayo, bayaran nyo na lang po ng pera. So, ang tanong, nabili kaya ng seedlings yun? So, yun yung mga bagay na, alam nyo po, ganun po. Kaya, we really have to pray na yung responsibility natin, mag-disciple tayo talaga. Kung wala naman tayo magagawa sa panahon natin ngayon, may magagawa tayo sa next generation. Tama? Wala naman, tigas ng ulo ng mga yan It's meron pa rin pong mga kabataan na pwede natin i-mold. Ako lagi ko yung tinatandaan, ang sabi ni Bishop Oriel, the reason why maraming corrupt, because nagkulang yung mga nauna sa atin i-disciple yung mga kabataan na to, na naglakihan na. So our job is to really strengthen our discipleship making. Kaya po may mga campus revolution, kaya po may mga campus ministry, kasi kailangan natin mag-influence ng mga kabataan na makakilala sila. Kasi ang tao na tunay po nakakilala sa Panginoon, at kapag naluklok ito lang yung mga tao talaga na somehow hindi man sila perfecto. Pero at the end of the day, lagi pa rin yan may takot. Kahit gaano mang kalaki ang pressure na gawin sa kanya, at the end of the day, magdidesisyon pa rin siya ayon doon sa kung anong nais ng Diyos. Kasi nataniman siya. Look, tingnan niyo po si Biko Soto, di ba? Because nagsimula po siya sa Sunday school, naturuan ng nanay, nataniman ng mga pastors. Ngayon, kahit nawa, ang panalangin po natin, manatili siya na ganon. At mas lalo pa niyang may strengthen yung principle na meron siya. Kasi alam naman natin sa politics, kahit gaano mo katino, di ba? Parang sabi ko nga sa mga estudyante ko that time, pag matino ka, huwag ka pumasok sa DPWH. Kasi the moment na pumasok ka sa DPWH, kahit matino ka, ang kulay mo na rin marumi. Sabi ko. So, dalawa lang. Mag-resign ka pag nandyan ka, or sumama ka sa daloy ng nangyayari po dyan. Kasi lahat talaga politika ang nagpapatakbo niyan. Pag mayroon district engineer na hindi sumusunod sa mga kontraktor, na contact ng mga congressman, magrereklamo ngayon kay congressman, sabi ni congressman, tatanggalin ko yung district engineer na yan. The next day, tinanggal na. Imaginein mo yon. Wala naman sila authority doon. Kasi hindi naman sila nag-a-appoint ng mga district engineers Pero paano nila natatanggal yon? Nakikita natin, di ba? That's how kadumi po ang mundo natin. Kaya meron tayong responsibility. Sabi ni Bishop Oriel, i-develop natin ang mga kabataan na kaya pa natin i-mold sa ngayon, disciple them, pray hard for them, teach them to obey the commandment of God. Mawala man tayo, yung mga tao na maiwan natin, makikinabang sila. And that's our legacy. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why may mga trabaho po tayo. Sabi nga ni Tatay Choy, natutuwa ako sa mga kabataan. And Pastor, sabihin mo lang, I'm willing to help.
Dapat ganun tayo. Let's matuwa tayo dahil mga kabataan natin, dumadami sila, tulungan natin sila, lalo silang dumami. Amen po. Ang sabi ko nga kay Pastora Catherine, salamat sa biyaya ng Panginoon, may aircon na tayo. Pero kung 30 lang kayo, di kayo pwedeng gumamit ng aircon. Ang challenge ko, kailangan 70 to 100 kayo, mag-aircon tayo. Parang ganun. Pero sabi ko naman kay Pastora Gracia, tulungan natin sila. Kasi ang sarap naman mag-gathering ng lalo ganito, hindi ka na pwedeng mag-gather dito ng pag marami kayo ng naka-electric pan. Para ka nasa impyerno dito. So kaya po, yun yung challenge. Kung mayroon pong pribileyo, may responsibility. So ganun po. Ang responsibility ngayon ay kailangan maparami. Para ma-embrace yung binigay sa atin ng Panginoon. Now, next po. Sabi daw, we should value what God values. Stewardship means protecting natural resources. So avoiding unnecessary waste, respecting animal life, caring for the environment. So ito yung parang mga basic po na somehow alam na po natin to. Kasi hindi naman to masyadong spiritual. So itutuloy ko lang po. Bibilisan ko lang itong mga point na to. Stewardship is an act of worship. So yung pagiging tagapangalaga, ito'y paraan po ng pagsamba po natin sa Panginoon. Sabi nito, how can Christian practice stewardship? Use resources wisely. Kapag ginagamit mo pala ang resources wisely, you are worshiping the Lord because He is the one who created that. Anything na ginagawa mo, na inaalagaan mo, dahil konektado yan sa Diyos lahat, sumasamba ka sa Diyos. Kaya sabi niya, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So ganun po. And then avoid wastefulness, conserve water and energy, practice responsible consumption. So lahat tayo dito ay somehow, may mga tama tayo dyan. Care for the environment, keep communities clean, plant trees when possible, support efforts that preserve creation. Ito yung sinasabi ko kanina, reactive lang tayo. Pag tayo itinamaan, saka tayo magjo-join. Pero pag hindi pa, bahala kayo dyan. Parang ganun. Alam niyo po, ang bargaining agreement ko nga sa may-ari nung tinatayang restaurant, kasi meron kaming in-offer na around 250 a year. 250 a year for 5 years po. So marami po yung nahalaman. Sabi ko, kung hindi nyo po matatanim kasi unti lang po ang tao ninyo, ay volunteer yung school po ng family po ng asawa ko, yung mga estudyante namin, gagamitin po natin sa tree planting. So parang ganun po. So one of these days, magkakaroon po ng activity po doon sa Tanay para po, huwag kayong mag-alala, pakakainin tayo ni Jesus. Sabi ko, sagutin nyo na lang po yung pagkain. Sabi niya, sige po. So, yung ganun po. So, teach future generation. Ito yung sinasabi ko po kanina. Help children appreciate God's creation. Model responsible stewardship. And the next po, remember our accountability. So, ano yung accountability natin? Ito, one day, we will give an account to God for how we manage the blessings He entrusted to us. Kaya po, pag may biyaya, hindi natin naalagaan, binabawi sa atin . At madalas po na prinsipyo ng Diyos, pag may hiningi kang blessing at hindi ka pa handa, ang sagot ng Lord, wait. Di ba ganun? Alam natin sa pananalangin, ang sagot ng Lord, yes, no, and then at the middle, wait. Di ba? Yung hiningi mo sa Lord, kalooban niya, ang sagot niya, at handa ka na, yes. Right then and then, yes. May hiningi ka, kailangan mo naman talaga, pero hindi ka pa handa, sabi ng Lord, wait. Ipaprocess muna kita. Kaya nandun tayo sa season of waiting and the season of trusting. Yun yung proseso na dinadaanan natin. Kaya po, pag nagpapatuloy tayo and eventually makikita natin, may pagkakalob din sa atin ng Lord. At yung kapahamakan, ang dulot nito sa atin, ang sagot ng Lord, no. Hindi yan pwede sa'yo. Kakapahamak mo yan. So, makikita natin, lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, one of these days, susulit natin. That's accountability. So, faithful stewardship brings glory to God. So, pag nagiging matapat ka, hindi man tayo singilin ng batas na mayroon tayo ngayon sa yung pag-aabuso po natin, katulad po ng mga nagaganap sa paligid natin. Hindi man tayo dahil marami kang pera, kaya mong, you can bend the law. Di ba? Sikat na sikat yung bend the law. You can bend the law because you have a lot of resources.
mga dikampanilya, yung mga lawyers mo kasi kaya mo silang bayaran. Kaya nilang pahabain, kaya nilang i-delay hanggang sa magpalit ng administration. So ganun po ang diskarte po. Ganun po ang nakikita natin paulit-ulit. Pero at the end of the day, sa Diyos, hindi ka makakatakas. Sa Diyos, yung accountability mo, sisingilin ka. Amen po. So ganun po yun. Kaya po, minsan tayo, ganun, pag tayo yun nandun sa sitwasyon, dahil hindi natin kaya, ang sasabihin na lang natin, Lord, bahala ka na. I still remember po, yung pinagdaanan ko po sa project ko na isa. Kung lalabanan ko siya ng kaso, kaya ko siyang talunin because nasa akin lahat ng katotohanan. Nasa akin lahat ng documents. But because I don't have money para i-file yung kaso, kasi nagtanong pa lang ako, 250 yung acceptance. Acceptance pa lang yon. Eh, mayaman yung may kalaban ko. So, because of that, iyak ka na lang sa Lord. Lord, di ko kaya eh. Bahala ka na po. Ganon. So, babatayin mo yon. But then again, you have the peace in your heart because you have surrendered it to the Lord. Amen. Kasi may mga laban talaga na hindi naman natin kailangan labanan pa. May mga laban na ng Diyos yan. Kailangan lang natin magtiwala. Pero may mga laban din naman na kailangan natin mag-participate. Kailangan natin makipag-cooperate sa Lord. Ano po? So, sa lahat ng pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, we are all accountable. And then next po, malapit na po ako matapos. Looking forward to God's future restoration. Ito yung resolution po. Ano po? Huwag tayo madidismaya kung may mga nagaganap na hindi maganda at hindi po siya nagagawa ng paraan because hindi natin kaya or masyadong makapangyarihan yung mga tao na gumagawa nito. Pero ito yung dulo. Sabi niya, the Bible points forward to a renewed creation. Darating ang panahon, i-renew ng Diyos yung kanyang create. Pinag-usapan na po natin ito sa end times. The removal of the curse. Aalisin ng Diyos yung sumpa at papalitan na po niya ng new heaven and the new earth. Ito yung blessed hope na mayroon tayo as Christian. Na bagaman tayo po ay hindi nakakaranas ng somehow dapat na maranasan po natin because nandito sa mundo na magulo. Pero sa pagpapatuloy po natin pakikipagrelasyon sa Diyos, darating ang panahon, may experience po natin ang new heaven and the new earth. Kung saan, sabi po sa Bible, sa new heaven and new earth, wala nang pag-iyak, wala na pong kagutuman, wala nang dilim. Kasi ang liwanag po doon ay liwanag ni Kristo na nagliliwanag sa atin. Wala ka nang babayarang kuryente. Madalas ka bang napuputulan? Doon, wala ka ng Meralco na bill. Because every day ay umaga doon. Wala na pong gabi doon. Kasi pag nandun si Kristo sa'yo, lagi kang umaga. Di ba parang sa spiritual, pag si Kristo ay lagi na sa puso mo, kahit madilim ang pinagdadaanan mo, maliwanag ang pag-iisip mo. Tama? Naiiyak ka, nalulungkot ka kasi marami kang pinagdadaanan. Pero dahil may Kristo ka, tama pa rin ang mga desisyon na gagawin mo kasi maliwanag ang pag-iisip mo. Payapa ang puso mo kasi may Kristo ka sa puso mo. Right? So ganun po yun. Ganun kahalaga yung mayroon ka pong relasyon sa Panginoon. And lastly po, as a conclusion, so ito po yun, mga sinasabi po rito. In Genesis na pinag-usapan po natin, ang tinuro po niya sa atin is God created humanity with a purpose. So kung bakit ka nilikha ng Diyos, kung bakit nilikha ng Diyos ng lahat nasa paligid natin, may layunin po siya. So we have to study that, we have to discover that, at kapag na-discover po natin, take the responsibility. Okay? Embrace the responsibility. God entrusted us with stewardship over creation. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos yan, maging mabuti at matapat tayong katiwala. The earth belongs to God, not us. So kung mayroon tayong mga engagement patungkol po sa pangangalaga, then let's grab it. And then creation is good because God made it. Sabi doon, dahil sinabi ng Diyos, it was very good, so kailangan natin pangalagaan at gawin natin siyang laging good. And caring for the earth is an act of worship and obedience to our God. So ang tanong po sa atin ngayon, sa panahon po natin ngayon, paano natin tinatrato yung create ng Lord? So yun yung question sa atin ngayon. Ano po? So lahat tayo may mga violation tayo somehow, even myself. Yun nga sinasabi ko, alam ko kung paano ituro yung segregation. Pero tanong, do I practice that segregation? Hindi. Honestly speaking. So, kailangan magsimula ako muna doon. Kahit alam mo, pero kailangan practicein mo. Simple application ng salita ng Diyos.
Minsan sasabihin mo mag-justify ka. Di ba may mga ganitong justification? Sa basura na lang. Kasi may sasabihin nila, hindi kami kukuha dito sa San Isidro. Hindi kami kukuha ng basura ninyo kapag hindi nyo sinegregate. Di ba may mga tarpaulin pa sila niyan eh. Yan. Kaya lang marami namang hindi nagsisegregate, kinukuha. At ang masakit sa mga nagsisegregate, ito yung reklamo nila. Magsisegregate kami. Kukunin ng mga nagbabasura, ihahagis lahat sa truck, pagsasama-samahin ulit. Nakita niyo yun? Nakikita niyo yun? Sabi ko, nga ano? Sino ba dapat? Makikita mo yung kung gaano kagulo. Di ba? Mag-apply ka ng segregation. Tapos pagdating sa pagsasama-samahin ulit. Kasi, di ba, yung mga may-ari, yung sako ko. O di siya sama, ihulog sako. Igay. So nakikita natin, ang daming problema, ang daming mali talaga. So makikita natin, malaki ang bahagi ng simbahan. Kaya po ako naniniwala doon sa sinabi ni Brother Eddie when I was in the JL. Where the church go, the nation goes. Kasi ang spiritual talaga ang pinakasolusyon para magbago ang tao. Kahit ganong pag-aaral ang gawin mo, gaano mang karaming seminars ang puntahan mo sa mga pag-aaral ng mga tungkol sa ganito, hanggat hindi niya babago ang puso mo, walang mangyayari doon. Kasi pag tama ang puso mo, tama ang mga gagawin mo. Amen. Pag tama ang puso mo, tama ang pagtrato mo sa lahat ng tao na nasa paligid mo, even yung mga creation ng Lord. So itama natin ang puso natin sa Diyos para maging tama po ang pagtrato natin sa lahat na pinagkatiwala sa atin. And lastly po, the earth is God's gifts to humanity. And stewardship is humanity gives of obedience to God. Imagine niyo yung word na stewardship pala, regalo to sa atin ng Diyos para maging masunurin tayo sa Kanya. Napakabuti ng Diyos. Di ba? Napakatalino talaga ng Diyos eh. Kaya po, pag nakaangkla ka sa Kanya, magiging matalino ka rin. Pero ang katalinuhan mo, hindi manglamang ng tao, kundi pangalagaan ang kapakanan ng mga tao na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. So nagsisimula pa lang po tayo. Sabi ko nga, Lord, boring bang topic to? Kasi parang seminar type. Pero alam ko, Lord, meron kami matututunan dito. Kasi lahat naman na inaalaw ng Diyos na ituro sa atin, may matututunan tayo. So tumayo po tayong lahat at minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. So may mga gagawin ho tayo. But again, katulad ng sinabi ko, creation mandate na binigay sa atin ng Diyos, in the context of spiritual, ang mandato rin po natin ay magdala ng kaluluwa at magdisipulo. So pwede natin pagsabay-sabayin yun. But the most important thing is, bring souls for Christ and make disciple. So kailangan natin dumami. At higit sa lahat, sa mga nanay at tatay na matagal na po natin kasama dito, help us to develop this youth sa loob po ng simbahan na to. Tulungan po natin sila. Maging yung mga karanasan po na mayroon tayo, wag na po yung karanasan natin pangit na nasa mundo pa tayo. Yung mga karanasan na inayos na tayo ng Diyos, pero pwede natin ipatotoo yung mga pangit, pero in reflection po na binago tayo ng Diyos. Para makuhaan tayo ng idea ng mga kabataan ito. Maparami natin yung kabataan na magmamahal sa bayan. Amen po. So sabi nga kay Tatay Joy, habang nagkakaedad ka, hindi mo na kayang lakarin yung lakad nila. Pero tayo po ay mas konektado at mas malapit tayo sa Diyos kasi sa karanasan natin, yung panalangin na gagawin natin ay magiging lakas nila yon. Di ba? Maraming patotoo niyan, di ba? May mga humahayo po sa mga bundok na kung saan marami pong mga rebelde po. Dahil sila po ay pinagpipray po sa loob ng simbahan na nagpadala sa kanila. So marami pong nagbabanta na para agawin yung mga medical na mga gamot na dala-dala po nila. Pero nung aagawin na sa kanila, nagulat sila. Kasi habang naglalakad po sila, maraming nakapaligid sa kanila ng mga warriors. Kaya natakot silang puntahan, pero wala naman silang kasama. That's warrior angels. Paano nalaman ng patotoo? Kasi mayroon pong rebelde na nagkakilala sa Panginoon, yun yung nag-testify. Kasama kami sa mga dapat kukuha ng mga dala-dala po ninyo. Pero ang tingin namin sa paligid ninyo, marami kayong mga kasamang mga sundalo. Kaya natakot kaming lapitan kayo. And that's the power of prayer. Amen po. Sa bawat paghayo ng mga kabataan natin, maraming challenges silang haharapin. Iinsultuhin yung pagiging bata nila.
iinsultihin yung mga hindi pa refine na karakter nila. Lingkod, naglilid ka, ganyan naman ang ginagawa mo. May mga ganun tayong maririnig. Pero lahat tayo na sa process. So tutulungan natin sila. Amen po sa pananalangin. That's our job. Sige po, tayo po'y manalangin bago tayo mag-Holy Communion. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you for giving us again the chance, Lord, na makapag-aral ng iyong salita. At patuloy namin dalangin, Lord, patuloy niyo pong i-inculcate sa amin ang aming responsibility as a steward of the creation that you have made, Lord God. At hayaan mo, Lord, na maging faithful and good kaming steward, Panginoon, sa lahat po ng pinagkatiwala niyo po sa amin. At hayaan mo, Lord, tunay po na mai-reflect po namin sa aming pong mga pagkatao ang karakter na mayroon ka because you have created us according to your likeness and image, Lord God. At maging mabuti kaming representative, Panginoon, ng Kingdom of God dito po sa kaharian po ng lupa. Maraming salamat po sa iyo namin lahat ito tinitiwala sa pagpapatuloy po namin sa sermon series po na ito about stewardship of creation. Ikaw po ang mangaral sa amin. Ikaw po ang mangusap sa amin ang sa gayon, Lord. Sa pagtatapos namin ito, Lord God, na embrace po namin ang responsibility namin. Not only the privilege, Lord, as a steward of the creation. Salamat, Ama, sa iyo namin lahat ito tinitiwala. At salamat po sa privilege na kami po ay makapagsamba sa iyo sa oras nito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat at tayo po ay mag-Holy Communion.